Maligayang pagdating sa #Filipino Movie Recap. Sa videong ito ipapaliwanag ko sa inyo ang action thriller suspense movie na may pamagat na Wild Card. Nagsimula ang pelikula sa ating bida na si Nick Wilde ay isang nagpapagaling na gambling addict na kumukuha ng mga kakaibang trabaho bilang chaperone sa Las Vegas. Ang isa sa mga kakaibang trabahong ito ay para sa isang mama's boy na may problema sa relasyon sa isang magandang babae. Gumawa siya ng peking eksena at pagkatapos ay hinayaan ang kanyang kliyente na ipakita ang kanyang pagkalalaki, upang muling umibig ang babae, sa kanyang matapang na kasintahan. Sa sumunod na araw, pumunta siya sa kanyang opisina, doon nilapitan siya ng isang binata na nagngangalang Cyrus na nangangailangan ng proteksyon. Si Cyrus ay isang sugarol, at bagamat nag-aalangan si Nick noong una, pumayag din siyang tanggapin ang trabaho, dahil mayroon itong malaking bayad. Kalaunan sa araw na iyon, nagmaneho siya papunta sa isang diner, kung saan nilapitan siya ng lalaking tinulungan niya kahapon. Pinaalam ng lalaki na gumana ang plano at ibinigay sa kanya ang kanyang bayad na may extra $500 box. Masaya si Nick para sa kanya, ngunit hindi niya tinanggap ang dagdag na bayad dahil ito lang ang napagkasunduan nila. Habang si Nick ay nasa diner at gumagawa ng kanyang sariling inumin, ang waitress niyang kaibigan ay nag-abot sa kanya ng isang sulat mula sa babaeng kilala niya, at hiniling nito sa kanyang pumunta siya sa kanyang bahay. Ang pangalan niya ay Holly, isang professional escort na walang awang pinagbubugbog at agad niyang niyakap si Nick. Tinanong ni Nick kung sino ang gumawa nito sa kanyang ngunit tila walang ideya ang dalaga kung sino sila. Pagkatapos ng kanyang date kagabi pumasok siya sa elevator kasama ang tatlong lalaki. Dinala nila si Holly papunta sa kanilang hotel room sa pagkukunwaring merong nagaganap na isang party doon. Ngunit pagkarating sa hotel room sinimulan nilang harasin si Holly at wala ding awang pinagbubugbog ang dalaga. Pagkatapos paglaruan at pagsawaan itinapon nila siya sa driveway ng isang ospital. Hiniling ni Holly kay Nick na alamin kung sino sila upang makapagsampa siya ng demanda sa mga salbahing lalaki. Ngunit pinaalam ni Nick na hindi naman siya isang detective at halos imposibleng makahanap ng mga tao sa Las Vegas lalo na sa Golden Nuggets Hotel na puntahan ng masasamang personalidad. Kaya naman tumanggi na tulungan ang kanyang kaibigan at umalis na sa lugar. Pag-uwi sa kanyang bahay meron pa rin siyang masamang aftertaste mula sa buong sitwasyon kaya pumunta siya sa Golden Nuggets Hotel upang mag-imbestiga. Si Nick ay isang lalaki na maraming kaibigan at ang isa sa kanila ay isang housekeeper na nagtatrabaho sa nasabing hotel. Humingi siya ng ilang impormasyon tungkol sa insidente, ngunit sinabi sa kanya ng ginang na mamayan na sila mag-usap. Kalaunan, nakipagkita siya sa kanya sa isang diner, at nalaman ni Nick na ang lalaking responsable sa pambubugbog kay Holly ay si Danny DeMarco. Anak ng isang kinatatakutang gangster sa lungsod kaya naman palagi siyang binabantayan ng dalawang malaking lalaki. Binalaan niya si Nick na magdudulot lang ng gulo si DeMarco sa kanya, at dapat siyang umiwas sa lalaking ito. Matapos makuha ang mga impormasyon, tinawagan niya si Holly at sinabi sa kanya na wala siyang nakuhang anumang impormasyon tungkol sa mga taong nang-abuso sa kanya. Gayunpaman, agad niyang kinondena ang mga kasinungalingan ni Nick at idinagdag ang kwento tungkol sa kung paano siya hinaras ni DeMarco. Higit pa rito, alam niya kung paano pressure si Nick, para gawin niya ang lahat ng gusto niya, at dahil dito pakiramdam ni Nick, ay wala na siyang pagpipilian. Nang gabing iyon kinuha niya si Cyrus at ipinakita sa kanya ang Las Vegas at lahat ng marangyang kasino. Hanggang sa tuluyan silang manatili sa isang maliit na kasino. Itinuro ni Nick ang isang $100 table, ngunit mas pinili ni Cyrus ang $10 table dahil sa tingin niya ay mas tatagal ang kasiyahan sa ganitong paraan. Ito ang highlight ng career ni Nick ang magbantay ng isang bata na hanggang $10 lang ang kayang isugal. Pagkadismaya, tiniyak na walang magtatangkang magnakaw kay Cyrus at iniwan na siya ng mag-isa sa kasino. Pagkatapos nito binisita ni Nick si Holly at sinabi sa kanya ang tungkol sa kinaroroonan ni DeMarco. Ngunit hanggang dito na lang ang magagawa niyang tulong. Galit na galit si Nick, dahil nagsinungaling si Holly tungkol sa pagsampa niya ng demanda kay DeMarco. Dahil ang totoo ang gusto niya lang gawin ay makapaghiganti sa gangster, kahit na mailalagay nito si Nick sa delikadong sitwasyon. Ngunit tila hindi ito kayang tiisin ni Nick dahil mabilis siyang madala ng mga pambabola ni Holly. Sa sumunod na araw, pumunta si Nick sa nasabing hotel para harapin si DeMarco habang nagpanggap si Nick bilang isang taong ipinadala ni Baby,
ang mafia boss ng Las Vegas. Nais niyang lutusin ang buong sitwasyon ng mapayapa at nagpakilala na siya ang bugaw ni Holly. Inalok siya ni DeMarco ng malaking halaga, ngunit iginiit ni Nick na hindi ganito kadali ang mga bagay-bagay. Sinimulan niyang maliitin si Nick, at pinilit siyang tawagin siya bilang Sir. Pinasabi sa kanya ang ilang magagandang katangian ni DeMarco at kung makukumbansi siya marahil ay papayagan niyang mabuhay si Nick. Sinabi ni Nick na isa siyang tapat na manggagawa at ipinakita pa ang kanyang business card. Bilang isang masamang tao inutusan ni Marco ang kanyang 2 tauhan na turuan ng leksyon si Nick at dito na sumuko sa mapayapang solusyon. Agad niyang binali ang paa ng isang tao at hiniwa ang noo ng isa, gamit ang card, at pagkatapos ay sinuntok siya ng isang bises. Binaril ni DeMarco si Nick, ngunit nagawa niyang makaiwas at dito na niya ginamit ang hawak na card, dahilan para mawalan ng malay si DeMarco. Nang magkamalay si DeMarco, siya at ang kanyang 2 tauhan ay nakatali na sa upuan at nandoon na si Holly upang makita siya. Pinaalalahanan siya ni Holly, at sa pagkakataong ito dumating na siyang handa para sa party. Halos maiyak na si Marco sa takot at nagsimulang humingi ng tawad sa dalaga. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pera, sa may drawer at kinuha ito at hinagis niya kay Nick ang pera. Subalit para kay Holly hindi ito tungkol sa pera dahil ang gusto niya, ay gawin sa kanya ang parehong pagpapahirap, na ginawa ni DeMarco sa kanya noong isang araw. Gusto niyang marinig na mahal siya ni DeMarco at kung hindi siya makukumbansi puputulan niya ang kanyang maliit na batota. Plano ni Holly, na putulin ang hotdog ni DeMarco, kaya nagsimula itong magpanik at humingi ng kapatawaran sa dalaga. Nang makontento sa kanyang nakita, nagpasya si Holly, na kunin ang pera at umalis na sa hotel kasama si Nick. Habang nasa labas, iminungkahi ni Nick na kailangan na nilang lisanin ang bayan, dahil siguradong ipapatay sila ni DeMarco. Dahil si Nick ang nakipagsapalaran at si Holly naman ang sumalo ng pambubugbog, napagkasundoan nilang hatiin ang pera at naghiwalay na ng kanilang landas. Dahil sa dami ng perang nasa harapan niya, isa lang ang naiisip ni Nick at ito ay ang dumiretso sa kasino, para bumalik sa kanyang gambling addiction. Umupo siya sa isang blackjack table at nagsimula sa $5. Upang subukan ang kanyang swerte nag-hits siya ng 19 at nakakuha ng 2. Dahil ito na ang kanyang huling gabi sa Vegas, agad niyang ipinagpalit ng $1,000 para sa isang chip. Pagkatapos ng ilang taya, ang isang chip ay naging 2, naging 4 at pagkatapos ay naging 8,000, sa tuwing nananalo siya, dinobol niya ang kanyang taya. Sa kasamaang palad tapos na ang shift ng dealer kaya kinuha na niya ang kanyang chips at kumuha ng maiinom sa bar. Nakita niya doon si Cyrus at sinabing, sinuwerte siya sa dealer ngunit bigla niyang na-realize ang isang bagay. Paano niya malalaman na wala na ang swerte kung hindi pa naman niya ito sinusubukan? Agad siyang bumalik sa pagsusugal, at nagsimulang maglaro sa buong mesa na mayroong pinakamataas na taya, samantala nandoon din si Cyrus at tahimik na nanonood sa kanya. Ngayong meron na siyang malaking stock ng mga chips, napanalo niya ang kanyang huling laro at umabot sa $5,600 ang kanyang napanalunan. Sinabi niya kay Cyrus ang tungkol sa kanyang mga plano na umalis na ng bansa at mamuhay sa buhay na kanyang pinangarap. Sa dami ng perang ito, naisipan pa din ni Nick na magbigay ng $6,000 tips sa isang waitress. Ngunit habang papunta na sa cashier, bigla siyang nagkaroon ng anxiety attack. Sinabi niya kay Cyrus na sapat na ang $500,000 upang hindi na muli siya bumalik sa kahit na anong kasino, kailangan niya ng mas maraming pera. Dahil dito nagpa siya na magpatuloy sa pagsusugal, itinaya niya ang $500,000 pati na rin ang kanyang orihinal na $250,000 sa isang blackjack, nakakuha siya ng 17, laban sa 10 ng dealer. Katulad sa nangyari kanina, nagpa siya siyang mag-hit umaasang makakakuha ng 4, ngunit sa kasamaang palad, nakakuha ng 16 ang dealer at mananalo sana si Nick kung naglaro siya ng tama. Nawala sa kanya ang lahat, ngunit sinabi ni Nick na dumating siya na may dalang $25,000, nawalan ng $25,000, hindi ito malaking deal. Ngunit pagkatapos nito, nawala siya sa katinoan sa may banyo, at naglasing hanggang sa mawalan siya ng malay. Kinaumagahan, ipinahayag ni Cyrus na isa siyang milyonaryong negosyante, at gusto niyang turuan siya ni Nick kung paano maging matapang. Lumalabas, na pumunta siya sa Las Vegas upang makipagkita sa kanya sa ilalim ng pagkukunwaring kailangan niya bilang isang bodyguard upang mapalapit sa kanya.
Matutulungan siya ni Cyrus sa pera kung gabayan siya na huwag matakot sa buhay, ngunit tumanggi si Nick sa kanyang alok at sinabing mayaman siya kahapon subalit naririto na naman siya ngayon. Nang gabing iyon, nang bumalik si Nick sa casino bar, dumating ang dalawa sa mga tauhan ni DeMarco upang dalhin siya sa kanilang amo. Nagkaroon siya ng flashback tungkol sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera kahapon, at inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagbugbog sa dalawa. Dumating ang mas marami pang kalaban, ngunit hindi ito natitinag si Nick, at nagawa niyang talunin silang lahat hanggang sa dumating na ang mga pulis upang pigilan sila. Pagkatapos nito, dinala si Nick kay Baby ang mob boss ng Las Vegas. Nakatanggap si Baby ng reklamo mula kay DeMarco, na nagsasabing pinasok ang kanyang hotel room, hinampas siya ng baril, at pinatay ang dalawa sa kanyang mga tauhan upang pandohan ang kanyang gambling addiction. Dinala ni Baby si Nick sa isang silid, kung saan nandoon din si DeMarco, at sinabi ni Nick ang kanyang bersyon ng kwento na pinatay ni Marco ang sarili niyang mga tauhan, nang umalis siya sa hotel. Upang patunayan ito, sinabi niya kay Baby na merong hiwa si Marco sa kanyang maliit na alaga. Inutusan ni Baby si Marco na tanggalin ang kanyang pantalon upang patunayang mali ang mga paratang ni Nick, ngunit tumanggi siyang ipakita si Junior, dahil hindi nito mapapatunayan ang kahit na ano. Dahil dito, hindi na iwasang tumawa ni Nick at Baby at umalis na si DeMarco sa sobrang pagkapahiya. Lumalabas na matagal nang magkaibigan sina Baby at Nick, ngunit pinaalam niyang hindi niya matutulungan si Nick sa mga susunod na mangyayari, dahil siguradong maghihiganti si Marco sa kanya. Pagkatapos nito, bumalik si Nick sa kanyang paboritong diner, at sinamahan siya ni Cyrus at sinabing aalis na siya, ngunit nagpasalamat muna siya kay Nick sa pagtuturo sa kanya, na lahat ng tao sa mundo ay mayroong kinatatakutan. Alam niyang natatakot din si Nick, ngunit hindi niya lang ito pinahalata. Upang pasalamatan siya, ibinigay ni Cyrus sa kanya ang isang tseke para sa $500,000 at isang plane ticket patungong Corsica. Gayunpaman, tila hindi nasisiyahan si Nick, dahil anumang oras ay papatayin na siya ng mga tauhan ni DeMarco. Ilang sandali pa, dumating na si DeMarco at ang kanyang mga tauhan sa diner at tila ito na ang katapusan ng ating bida. Nang hindi inaasahan, ipinakita ni Cyrus ang kanyang itinatago katapangan, sa pamamagitan ng pag-awit ng malakas upang ma-distract si DeMarco at para makatakas si Nick. Pagkatapos ay hinabol nila si Nick sa may iskinita, at idineklara ni Marco na babaliktarin niya ang buong bayan para lang mahanap si Nick na nagtatago sa taas ng bubong at armado ng bread knife. Tinakpan ni Nick ang kanyang mga tenga at inimagine ang kanyang pangarap na buhay, ngunit para magawa ito, kailangan niya munang magkaroon ng peace of mind. Nang makakuha ng motibasyon, sinimulan niyang saksakin ang mga kalaban gamit ang kanyang kutsilyo at ang pagkakaroon nila ng mga baril ay wala ding silbi. Nang napatay na ang lahat ng mga tauhan, siya at si DeMarco na lang ang natira. Para ipakita ang kanyang galing, hinayaan niyang makapagtama siya ng ilang suntok bago tuluyang pinatay si DeMarco. Sa huling eksena, iginiit ni Cyrus na tanggapin na ni Nick ang ticket, at tinawag ni Nick si Cyrus, na isang mabuting kaibigan. Sa katapusan, nagmaneho na si Nick palabas ng Las Vegas, upang tuparin ang kanyang mga pangarap, at dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood.